Sir Jared, ito po yung schedule niyo ngayong araw. Nakangiting sambit ng babae nang makapasok siya sa opisina ng kanyang boss. Isa lang po ang meeting niyo mamaya at sa ibang araw na po ulit. Dagdag pa nito. Thank you, Patricia. Sagot naman ng lalaki na agad kinuha ang folder na inaabot ng kanyang sekretarya. By the way, kasama ka sa mga meetings ko, okay? Copy, sir. Mabilis na sagot ni Patricia bago naglakad palabas ng opisina. Napatitig pa si Jared sa pinto nang makalabas na ang kanyang sekretarya. Mariin ang naging pag-iling niya para pilit alisin sa kanyang isipan ang nakangiting imahe ng babae. Sunod-sunod ang kanyang naging pagbuntong hininga bago tinuon ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho. Kahit anong panloloko ang gawin ni Jared sa kanyang sarili, hindi niya maitatanggi na matagal na siyang may gusto sa kanyang sekretarya. Sa kabila nun hindi niya magawang umamin dahil sa labis na hiya at takot na baka tanggihan siya nito. Sa tagal na nagtatrabaho ni Patricia bilang sekretarya ni Jared, alam na ng binata kung anong ugali nito. Alam niyang hindi niya madadaan sa kayamanan at kagwapuhan si Patricia. Kaya hirap na hirap siyang magkaroon ng lakas na loob para umamin. Focus, Jared. Magtrabaho ka muna. Hindi yung puro si Patricia ang iniisip mo. Reklamo niya sa kanyang sarili habang sinasabunutan ng sariling buhok. Mababaliw na ata ako sa ginagawa kong to. Singhal niya pa. Sa kabila nun, nabigo pa na si Jared na alisin ang babae sa kanyang isipan. Napabuntong hininga na lamang siya at hinayaan na ang kanyang sarili na maglayag ang isip habang nakatulala sa kanyang laptop. Sa kabilang banda naman, abala si Patricia sa pagtapos ng kanyang trabaho. Ngunit ang isip niya, naglalayag din tungkol sa kanyang mga anak. Merong quintuplets na anak ang babae at hindi madali para sa kanya ang itaguyod ang mga ito, lalo pat mag-isa na lamang siya. Matapos mamatay ng dating nobyo ni Patricia dahil sa isang sakit, naiwan na sa kanya ang 5 bata para itaguyod ang mga yon. Dumadagdag pa sa isipin ni Patricia ang kanyang mga anak dahil wala siyang mapag-iwanan sa mga ito para bantayan at alagaan habang nasa trabaho siya. Matinding pag-aalala ang nararamdaman ng babae sa tuwing papasok siya sa trabaho at iiwan niya ang mga bata sa kanilang bahay na walang kasamang matanda para magbantay. Uy be, tulala ka na naman dyan. Biglang sita ng isang babae kay Patricia. Hindi matatapos yung trabaho mo kung tititigan mo lang yan. Sa gulat niya, napaigtad siya. Dahil biglang sumulpot sa tabi niya si Mara. Bakit ka ba nagugulat? Tumawa lang si Mara bago naglakad papunta sa harap niya. Hindi ko naman kasalanan kung tulala ka, no? Ano ba iniisip mo? At parang problemadong ka. Kunot noong tanong nito. Hindi niya napigilan ang pagbuntong hininga. Wala pa rin kasi nagbabantay sa mga anak ko sa bahay sa tuwing papasok ako sa trabaho. Hindi ko maiwasang mag-alala. Sila lang ang nasa bahay. Paano kung may mangyari dun? Isama mo sila dito. Biglang suhestyon ni Mara. Baliw ka ba? Dinatanggal ako sa trabaho. Singhal ni Patricia bago samaan ang tingin ng kaibigan. Alam mo namang bawal gawin yun. Nagsuggest ka pa. Giit niya dito. Hindi ka naman matatanggal kung hindi makikita ni Sir Jared Pagdadahilan pa ni Mara. Isa pa, kakampihan ka naman ng halos lahat ng empleyado dito. Kaklose mo naman silang lahat. Kahit nga yung gwardya, kasunod mo na Dagdag pa ni Mara. Kakampihan nga ako ng halos lahat, pero isang tao lang din ang magiging dahilan para tuluyan ako mawalan ng trabaho kapag tinuloy ko yan. Baka nakakalimutan mong mainit ang dugo ni Cassie sa akin
Oras na malaman niya yun, sigurado ako magsusumbong yun. Eh di wag mo na lang ipaalam. May quarters naman sa 6th floor ng kumpanya. Doon mo na lang muna iwan ng mga bata habang nagtatrabaho ka. Hindi naman pupunta doon si Cassie dahil maarte yun. Wag mo muna isipin ang ganyang mga bagay. Mas mahalaga ngayon ay ang matahimik ka. Hindi na nakapagsalita si Patricia at napatitig na lang sa kanyang kaibigan. Kahit papaano, may magandang naisip na plano si Mara. Sa ganoong paraan, hindi na mag-aalala pa si Patricia sa kalagayan ng kanyang mga anak at magagawa niya na ring tumutok sa kanyang trabaho. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga niya. Hirap na mag-isip kung ano ang kanyang magiging desisyon. Marahan niyang hinimas ang kanyang sentido. Huwag ka nang mag-isip, gawin mo na. Hindi ka rin naman basta-basta tatanggalin ni Sir Jared kapag nahuli ka niya eh. Nangunot ang noon ni Patricia sa sinabi ng kaibigan. Ngunit nakalayo na ito kaya hindi niya na nagawang magtanong pa. Pinilit na lamang niya na ituon ang atensyon sa trabaho. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nagulat na nga lang si Patricia na gabi na at oras na para umuwi. Dali-dali niyang inimis ang mga gamit at nang masiguradong wala nang nakakalat, agad din siyang naglakad palabas. Walang ibang nasa isip ang babae kundi makauwi sa kanyang bahay para matignan ang kalagayan ng kanyang mga anak doon. Mommy, you're home na? Magilom na sambit na isang batang babae nang makarating sa bahay si Patricia. Mabilis siyang napangiti nang makitang maayos ang kanyang mga anak at abala ang mga ito sa paglalaro. Kamusta kayo dito, Clea? Nakangiting tanong niya. Ayos lang naman po, Mommy. Na-miss ka po namin. Sagot naman ni Clea bago yumakap sa kanyang ina. Maya-maya pa, naglapitan na ang ibang anak niya at yumakap sa kanya. Parang nawala ang lahat ng pagod niya nang maramdaman ang init ng yakap ng mga ito. Umukit din sa kanyang labi ang ngiti habang isa-isang pinagmamasdan ng mga anak. Nag-behave ba kayo dito habang wala ako? Tanong niya. Yes po, Mommy. Naglinis din po kami ng mga laruan namin. Sagot ng isang batang lalaki. Mabuti naman kung ganun ka, El. Ikaw, Kyla, kamusta ka naman? Ayos lang din po, Mommy. Nakangiting sagot ni Kyla. Tinulungan ko po si Kylie na mag-ayos ng mga damit sa kwarto natin kanina. Yes po, Mommy. Para hindi ka na po mahirapan na ayusin yung damit pag uwi mo galing work. Tugon naman ni Kylie. Bilang pagsigunda sa kapatid. I see. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat. Tumangutango pa si Patricia bago bumaling ng tingin sa isa niya pang anak na lalaki. Oh, Casper, bakit ka nakasimangot? Nagugutom na kasi ako, Mommy. Sagot ni Casper. Ganun ba? Tara na sa kusina. Maghahanda na ako ng dinner natin. Ani bago naglakad papunta ng kusina. Agad namang sumunod ang mga bata at mababakas ang tuwa sa mukha ng mga ito. Ito kasi ang paraan ni Patricia para makabawi sa mga anak at makabonding ang mga ito, ang pagluluto ng hapunan. Sa mga simpleng gawain, tumutulong ang mga bata. At labis namang kinatutuwa ng mga bata na kumikilos din sila sa kusina kasama ng kanilang ina. Napuno ng kwentuhan, asaran at tawanan ng gabing yon habang nagluluto si Patricia kasama ang kanyang mga anak. Hanggang sa kumain sila, nagkukwentuhan pa rin ang lahat. Tuwang-tuwa si Patricia kapag nakikita niyang masaya ang kanyang mga anak. Nakikita niya na hindi nagagalit ang mga ito o hindi rin nagkakaroon ng sama ng loob kapag iniiwan niya ang mga ito para sa trabaho. O pumunta na kayo sa kwarto niyo, susunod ako doon. Iimisin ko lang saglit ang pinagkainan para hindi na maipon dito. Agad namang sumunod ang mga bata sa utos ng kanilang ina.
Naiwang mag-isa si Patricia sa kusina para maghugas ng pinggan. At ang mga bata, nagpunta na ng kanilang kwarto. "Good night, Mommy!" Masayang sambit ng 5 bata nang makita nilang pumasok sa kanilang kwarto si Patricia. "Good night, mga anak." Aniya at isa-isang hinalikan ng noo ng mga ito. "Maaga tayong gigising bukas ha, may pupuntahan tayo, okay?" Sabay-sabay namang tumango ang mga bata at maya-maya pumikit na. Ilang minuto pa siyang nanatili sa kwarto ng mga anak niya bago nagtungo sa kanyang silid. Pabagsak siyang nahiga sa kama at napatitig sa kisame. Muling pumasok sa isip ni Patricia ang sinabi ni Mara kanina. Kahit nagdadalawang isip siya, balak niya yung subukan para lamang matahimik na siya at hindi na mag-alala para sa kanyang mga anak. Hindi na namalayan ni Patricia na nakatulala na siya sa labis sa pag-iisip at maya-maya nilamon na siya ng antok. Sa paglipas ng mga araw, kahit papaano, naging panatag si Patricia habang nasa trabaho siya. Katulad ng suhestyon ni Mara, isinama nga ni Patricia ang mga anak niya sa pagpasok sa kumpanya at iniwan ang mga ito sa sleeping quarters sa 6th floor. Malaki ang pasasalamat ng babae sa kanyang mga katrabaho dahil kahit papaano nauunawaan ng mga ito ang kanyang sitwasyon. Sa kabila noon, hindi pa rin nagpabaya si Patricia at naging labis ang kanyang pag-iingat. Alam niya kasi na kapag nalaman ng boss niya na dinadala niya rito ang mga anak, maaari siyang mawalan ng trabaho. "Kumusta be? Tama ba yung sinabi ko?" Nakangising sambit ni Mara. "Hindi ba mas nakakagaan magtrabaho kapag walang isipin?" Nakangiting tumango si Patricia sa kaibigan. "Mabuti na lang talaga, no? Mababait yung mga katrabaho natin dito. Pero kailangan ko pa rin mag-ingat eh. Nasa paligid lang si Cassie. Isang maling kilos lang, maaari ako mawalan ng trabaho." "Huwag mo nang isipin yun. Hindi ka rin naman tatanggalin ni Sir Jared, no? Kahit malaman niya to." Natatawang sabi ni Mara. "At paano mo naman nasabi yan, Aber?" Kunot noong tanong ni Patricia habang diretsyong nakatitig sa kaibigan. "May nalalaman ka ba na hindi ko alam? Kung meron, umpisahan mo na magsabi. Para saan pa yung pagkakaibigan na to kung may tinatago ka rin palang sikreto sa akin?" Kunwaring nagtatampong sabi niya. "Alam mo, di ko alam kung bulag ka ba o manhid ka lang talaga. Bahala ka sa buhay mo dyan kung wala ka napapansin." Nakangiwing singhal ni Mara bago naglakad paalis. Naiwang nakamaang naman si Patricia sa inasta ng kaibigan. Maya-maya pa napailing na lang siya at bumalik sa trabaho. Sa kabilang banda, tutok na tutok si Jared sa kanyang laptop. Dahil nagmamadali siyang matapos ang isang report na gagamitin niya sa meeting sa isang araw. Sa kabila noon, napagdesisyonan muna ng binata na magpahinga dahil kaninang umaga pa nakababad ang kanyang mata sa laptop. "May oras pa naman para tapusin ito mamaya. Kailangan ko muna ng sariwang hangin." Sambit ni Jared bago tumayo at nagmamadaling naglakad palabas ng kanyang opisina. Ilang araw na rin na nakakalipas mula nung huling beses akong tumambay. Sa tingin ko, kailangan ko to ngayon. Madalas tumambay ang binata sa top floor ng kumpanya kung saan may mini garden siyang pinagawa. Maaliwalas ang hangin sa lugar na yon at nakadagdag din sa ganda ang mini garden na nandoon. Bumili lang saglit ng pagkain si Jared sa cafeteria bago siya dumiretso sa top floor. Kalalabas pa lang niya sa elevator at kabubukas pa lang ng pinto sa top floor, mabilis nang unot ang kanyang noo nang makita ang 5 bata na naglalaro at naghahabulan malapit sa mini garden. Nabalot ng pagtataka si Jared. Pagkatapos, sunod-sunod pang napakurap. Para bang hindi siya makapaniwala na may mga bata siya nakikita at umaasa siyang namamalikmata lang siya. "What the fuck?" Naguguluhang bulalas niya.
Bago marahang naglakad palapit sa mga bata, isa-isang tinitigan ni Jared ang mga bata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakikita niya ang mukha ni Patricia sa mga ito, na para bang magkahawig ang mga ito. Naningkit pa ang mga mata niya para tignan ng mga bata ng mas maigi. At nakumpirma nga niya na kamukha ng mga ito si Patricia. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Biglang tanong ni Jared, kaya halos mapatalon sa gulat ang magkakapatid. Paano kayo nakapunta dito? Hindi nagawang sumagot ng mga bata at agad na patungo. Labis na kabatakot ang nararamdaman ng magkakapatid dahil alam nila magagalit ang mommy nila kapag nalaman nito ang ginawa nilang pagpunta sa top floor. Nangunot ang noo ni Jared nang mapansin ang itsura ng mga bata. Hey, huwag kayo matakot. Hindi ko kayo pagagalitan. Gusto ko lang malaman kung sino kayo at kung paano kayo nakapunta dito. Ako po si Kylie. Sila po si Kyla, Clea, Kael at Casper. Sambit ng batang babae at isa-isang tinuro ang kanyang mga kapatid. Ako naman si Jared. Ako ang may-ari ng kumpanyang to. Ikaw po ang boss ni Mommy? Gulat na tanong ni Clea. Patay tayo niyan! Dagdag na sabi nito. Oo, ako nga. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko naman kayo pagkagalitan. Hindi pa rin nawala ang pangamba sa mukha ng magkakapatid. Kabilin-bilinan kasi sa kanila na huwag aalis sa sleeping quarter para hindi mahuli ng boss ng kanilang ina. Hindi tuloy mapakali ang 5 bata dahil kaharap na nila ngayon ang lalaking dapat nila iwasan at pagtaguan. Huwag niyo po sanang tanggalin sa trabaho si Mommy dahil dito. Nagmamakaawang sambit ni Kyla na siya namang kinagulat ni Jared. Hindi po siya pwedeng mawala ng trabaho, siya na lang po bumubuhay sa amin. Hindi ko siya tatanggalin. Sino ba mommy niyo? Nagkatinginan ng 5 bata. Para ba nagdadalawang isip kung sasabihin kung sino ang mommy nila. Maya-maya, nabalik ang tingin ng magkakapatid sa lalaking kaharap nila. Pagkatapos bahagya silang napanguso. Si Mommy Patricia po. Hindi na itago ni Jared ang kanyang pagkagulat. Ni hindi man lang nalaman ng lalaki ang tungkol doon. Kahit ilang taon na nagtatrabaho sa kanya si Patricia. Kung ganun, may mga anak na pala siya. Ilang taon na kayo? Tanong niya. Habang isa-isang tinitignan ng mga bata. 7 po. Sagot ni Kylie. Napatango si Jared. Kahit nagulat siya sa kanyang nalaman. Hindi niya itatangging hindi nagbago ang pagtingin niya kay Patricia. Kung tutuusin, mas lalo pa siyang humanga dito. Dahil nagawa nitong itaguyod ang 5 bata nang mag-isa lang. Niyaya niya ang mga bata na sumama sa pagkain niya. Mabuti na lang, marami-rami din ang binili niya. At kumasya yun sa kanila. Naging maingat si Jared sa pagtatanong. Gustuhin man niyang malaman ng iba pang mga bagay, pinigilan niya ang kanyang sarili. Bilang respeto na rin kay Patricia. Hala, malapit na matapos ang trabaho ni Mommy. Baka magalit siya kapag di niya tayo naabutan sa sleeping quarters. Tarantang bulalas ni Casper. Mauna na po kami, Sir Boss. Paalam naman ni Kael. Sandali. Pwede bang huwag niyo munang banggitin sa mami niyo na nakilala niyo ako? Secret lang natin to, okay? Opo, magagalit din po siya sa amin kapag sinabi namin na nakita niyo kami. Mabilis na sagot naman ni Clea. Sige, maraming salamat sa inyo. Nakangiting saad ni Jared. At naging hudyat naman yun sa mga bata para magpatuloy na sa pag-alis. Napatitig pa siya sa magkakapatid. Hindi niya napigilan na mapangiti. Sa kabila ng kanyang natuklasan, may kakaibang kasiyahan siyang naramdaman. At nakasundo pa niya ang mga anak ng babaeng gusto niya. Baka ito na rin ang maging daan para mapalapit siya kay Patricia. Saglit pang nanatili sa top floor si Jared bago na pagdesisyon ng bumaba.
Gabi na rin naman kaya dumiretso na siya sa kanyang kotse. Nanatiling nahangiti ang labi niya habang nasa biyahe pa uwi at makarating ng bahay. Mabilis lumipas sa mga araw, palagi pa rin sinasama ni Patricia ang kanyang mga anak sa trabaho. Sa pag-aakalang hindi pa rin siya nabubuking ng kanyang boss. Mas naging maayos at mabilis din ang trabaho niya dahil hindi na siya nag-aalala sa kanyang mga anak at nagagawa niyang mag-focus sa mga dapat niyang tapusin. Patricia! Biglang tawag ni Jared mula sa kanyang opisina. Nagulat pa siya. Ngunit agad din siyang naglakad papasok sa opisina ng kanyang boss. Yes po, sir. May meeting tayo mamaya. Be ready dahil sasama kita. Aalis tayo after 15 minutes. Okay po, sir. Mabilis niyang sagot. Hindi na nagsayang ng oras si Patricia at agad niligpit ang kalat niya sa lamesa. Sa tuwing makakasama si Patricia sa meetings ng kanyang boss, sinasadya niya talaga mag-ayos ng sarili. Sa tagal niya nagtatrabaho sa kumpanya ni Jared, hindi niya na rin napigilan ang sarili na magkagusto dito. Sa kabila nun, matinding takot ang bumabalot kay Patricia, kaya naman hindi niya magawang umamin, lalo pat may 5 na siyang anak, at hindi niya alam kung matatanggap ba ito ni Jared o hindi. Katulad ng sinabi ni Jared, umalis nga sila kasama si Patricia after 15 minutes. Tahimik ang biyahe. Habang si Jared naman, paminsan-minsang sumusulyap sa babae. Patricia, let's go. Saad ni Jared na makalabas siya ng kotse. Dali-dali siyang bumaba at sumunod sa kanyang boss, papasok sa loob ng restaurant. Nang maupo si Jared, wala na ring ibang nagawa si Patricia kundi umupo. Sa kabila nun, nabalot ng pagtataka ang babae dahil 2 lang sila sa table. Sir, bakit wala pa po yung ka-meeting nyo? Nagtatakang tanong niya. Oh, yes. Wala talaga akong meeting today. Sinabi ko lang yun para hindi ka makatanggi kapag sinama kita. Po, ano pong gagawin natin dito? Napansin ko kasi nitong nakaraan na hindi ka na kumakain kapag lunch at mas pinipili mo na lang na tapusin ang trabaho mo. I don't tolerate that kind of behavior. Pinababayaan mo ang kalusugan mo. You're my secretary and I want you in your best condition. Ayoko magkakasakit ka sa ginagawa mo. Bukod doon, maaapektuhan din ang trabaho mo. Kapag nagkasakit ka, ibig sabihin madadamay ako dahil mawawalan ako ng sekretarya. Napahagat sa pang-ibabang labi si Patricia para pigilan ang kilig na nararamdaman niya. Mabilis din siyang napaiwas ng tingin upang hindi makita ng boss niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi niyo po ito kailangan gawin, sir. Hindi ko naman po pinababayaan ang sarili ko. Kung nahihiya ka, please don't. Desisyon ko to at gusto ko itong gawin. Kakain ka ngayon kasama ko sa ayaw mo man o sa gusto. Hindi alam ni Patricia kung bakit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Halos hindi na siya mapakali. Pilit niyang pinipigilan ang pagngiti. Pero bigo siya. Ayaw mang bigyan ni Patricia ng kahulugan ng ginagawa ng boss niya. Hindi niya maitatanggi na kinikilig talaga siya. Si Jared na nag-asikaso ng order. Habang si Patricia, sa isang tabi pinakakalma ang sarili. Maraming salamat po, sir. Next time, kumain ka na tuwing lunch. Hindi kita minamadali sa trabaho. Dahil nagagawa mo naman na maayos at nasa oras, kaya wag mong pababayaan ang sarili mo. Nagpatuloy na sa pagkain ng dalawa. Patagong sumusulyap si Jared kay Patricia na agad din namang nag-iiwas ng tingin para hindi mahuli. Hanggang sa matapos kumain, ganun ang ginagawa ng binata. Bahagya pang nakaramdam ng hiya si Patricia. Ngunit nanatili na lang siyang tahimik. Matapos kumain, bumalik din sila ng kumpanya. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Jared at naging ganado sa pagtatrabaho. Maya-maya pa, bigla na lang may kumatok sa pinto ng opisina ni Jared. Salubong ang kilay niyang tinignan yon. Hi po, Sir Boss. Magiliw na bati ng 5 bata na siyang bumungad kay Jared nang mabuksan niya ang pinto.
Oh, anong ginagawa niyo dito? Wala na ba kayo magawa sa taas? Upo muna kayo kung gusto niyo maglibot-libot kayo. Napapagod na po kasi kami maglaro eh. Nakangusong saad ni Kael. Nagugutom din po kami. Saad naman ni Kylie. Hindi pa ba kayo kumakain? Bakit? Hindi po kasi kami nadalhan ni Mami ng pagkain. Ang sabi po ni Tita Mara, umalis daw po siya kanina kasi may meeting. Sagot ni Casper. Napasapu na lang na noo si Jared. Nang mapagtanto na siya pala may kasalanan kung bakit di pa kumakain ng mga bata. Dali-dali namang tumayo ang lalaki at naglakad papunta sa pinto ng kanyang opisina. Dito muna kayo ikukuha ko lang kayo ng pagkain. Nakangiting paalam niya. Tumangulang ang 5 bata bilang tugon at agad din namang umalis ang lalaki. Hindi napigilan ng magkakapatid na mag-ikot sa buong opisina. Bakas ang pagkamangha sa mukha ng mga bata habang pinagmamasdan ng magagandang dekorasyon sa loob ng opisina na ngayon lang nila nakita. Hindi pa tayo makahuli ni Mommy? Nag-aalalang tanong ni Kyla. Sigurado ako magkakalit yun kapag nalaman niya itong ginagawa natin. Katatapos pa lang ng lunch break nila, sigurado ako kababalik lang ni Mommy sa trabaho. Kaya mamaya pa yun pupunta sa sleeping quarters para tignan tayo. Sagot naman ni Casper. Sa bagay. Ani Kyla habang tumatango. Saan naman kaya siya nagpunta kanina? Bakit bigla na lang siya hindi pumunta sa quarters para dalan tayo ng pagkain? Kunot noong tanong ni Kylie. Baka naman may inasikaso lang. Wika ni Kael. Di man lang siya nagpaalam sa atin. Nakangusong saad ni Clea. Nagpatuloy ang magkakapatid sa pagtingin sa dekorasyon. Maya-maya pa nakabalik na rin si Jared na may dalang maraming pagkain. Mabilis nagliwanag ang mukha ng magkakapatid at dali-daling sinalubong si Jared. Oh, huwag kayo mag-aagawan Marami akong binili, kaya kasya sa inyong lahat to. Sambit na lalaki habang isa-isang tinitignan ng mga bata. Hindi niya napigilang mapangiti. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ang mga bata. Sa kabila nun, hindi na iwasan ni Jared na mapaisip kung paano nagagawa ni Patricia ang alagaan ng mga ito. Nakaramdam siya ng bahagyang awa. Kahit sino naman sigurong babae, mahihirapan sa ganitong sitwasyon, lalo na kung mag-isa niya lang itinataguyod ang mga anak niya. Maraming salamat po sa pagkain, Sir Boss. Masayang sambit ni Casper habang abala sa pagkain. Oo nga po, ang dami po nito. Sagot naman ni Kael. Kumain lang kayo, para sa inyo yan lahat. Magtatrabaho lang ako dito Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin. Tumangulang ang mga bata bilang tugon dahil abala na ang mga ito sa pagkain. Pinagpatuloy ni Jared ang kanyang trabaho. At sa kabila noon, bahagya pa siyang nagulat ng bago umalis ang mga bata, nakita niyang malinis ang pinagkainan ng mga ito at hindi man lang nag-iwan ng kalat. In fairness, mukhang napalaki sila na maayos na mommy nila. Nakangiting saad ni Jared sa sarili. Pagkatapos ay napailing na lang. Magtrabaho ka na nga lang, Jared. Kahit ano pa sabihin mo, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ng torpe ka. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga bago binalik ang atensyon sa trabaho. May mga pagkakataon pa na pumapasok sa isip niya si Patricia. Ngunit pilit niya yung inaalis para hindi siya maabala sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, abala si Patricia sa pagtapos ng isang report na ibibigay niya sa kabilang department. Ito na rin ang huling report na gagawin niya bago siya umuwi. Hoy Patricia! Biglang tawag ng isang pamilyar na tinig ng babae. Ano ito nababalitaan kung dinadala mo rito sa kumpanya ang mga anak mo? Inis na singhal nito. Kumunot ang noo ni Patricia at nilingon ng babaeng nakatayo sa tabi niya. Ano naman ngayon ang problema mo, Cassie? Alam mo, bawal yung ginagawa mo, di ba? Huwag mo ang ginagawang palaruan ng mga bata ang kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Hindi ka na talaga nahiya.
Palibhasa, nasa ganyan kang posisyon? Akala mo kaya mo nang gawin lahat ng gusto mo? Napabuntong hininga siya. At diretsyong tinitigan si Cassie. Alam mo, hindi naman nakakaabala sa mga nagtatrabaho dito ang mga anak ko. At isa pa, ano naman pakialam mo dun? Hindi ka naman nila ginugulo. Ni hindi mo nga sila nakikita. Seryosong sambit niya, habang pinipigilan ng inis. I can't believe you, Patricia. Sumasagot at nangangatwiran ka pa talaga? Ibang klase na talaga yung kakapalan ng mukha mo. Katulad ng sinabi ko, hindi naman nakakaapekto sa kahit sinong empleyado dito ang mga anak ko. Kaya manahimik ka na lang dyan. Besides, wala akong ginagawang masama. Sinama ko dito sa kumpanya ang mga bata para mas makapagtrabaho ako ng ayos. Kung di mo yun kaya intindihin, problema mo na yun. Palibhasa, hindi ka nagpo-focus sa trabaho mo. Kaya hindi mo alam kung anong gusto kong iparating. Alam ni Patricia na wala siyang magagawa kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagtalo kay Cassie. Kaya tinalikuran niya na lang ito. Mas lalo naman nakaramdam ng inis si Cassie dahil sa ginawa niyang pagtalikod. Kaya hinawakan nito ang braso niya at hinila. Kinakausap pa kita, huwag kang bastos. Galit na singhal ni Cassie. Hindi na kita kinakausap, kaya manahimik ka dyan at umalis. Mataray na sagot naman ni Patricia, bago sapilit ang binawi ang kanyang braso. Sinasayang mo lang ang oras ko, kaya pwede bang tigilan mo na ako? Tumatapang ka na ngayon Ano na ba may pagmamayabang mo ngayon? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Ikaw dapat na matakot. Tignan lang natin kung may tapang ka pa oras na malaman ni Sir Jared ang tungkol dyan sa ginagawa mo. Sigurado ako matatanggal ka sa trabaho kapag nangyari yon. Nakangising sabi ni Cassie sa kanya. Doon na siya nakaramdam ng takot. Kaya napangisi lalo si Cassie. Naglakad na paalis si Cassie at naiwang nakamaang si Patricia habang nakatitig sa nakatalikod nitong imahe. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga ni Patricia. Kahit hindi niya sabihin, natatakot siya at nangangamba dahil alam niyang hindi magdadalawang isip si Cassie na magsumbong sa boss nila. Pilit niyang kinalma ang sarili at muling bumalik sa trabaho. Pero sa bandang huli, naging laman ng kanyang isipan na maaaring mangyari sa kanya at mga anak niya kung sakaling mawalan nga siya ng trabaho. Uy be, di ka pa ba uuwi? Kanina ka pa tulala dyan. Hindi mo napansin na uwian na. Ano naman nangyari sa'yo? Agad siyang nag-imis ng gamit. Wala, may inisip lang ako. Ano naman yun? Nilapitan ako ni Cassie kanina. Nalaman niyang sinama ko dito sa kumpanya yung mga bata. Hindi man niya diretsong sinabi sa akin pero alam ko magsusumbong siya kay sir. Lalo na't nagkasagutan kaming dalawa kanina. Ano? Ba't ngayon mo na sinabi sa akin? Gulat na bulalas ni Mara. Nawala rin sa isip ko Huwag mo nang isipin yung bruhang yon. Hindi ka tatanggalin ni Sir Jared kahit magsumbong si Cassie. Bilisan mo na yung pag-aayos ng gamit mo. Baka kanina ka pa hinihintay ng mga anak mo. Kaninang tanghali hinahanap ka nila pero umalis ka naman. Hala, oo nga pala shit. Nakalimutan ko rin silang dalhan ng pagkain kaninang tanghali. Nang matapos ang babae sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, dali-dali siya naglakad papunta sa elevator para umakyat ng 6th floor, kung nasa na sleeping quarters. Mariin pa ang naging pag-iling niya, dahil aminado siyang nakalimutan niya ang mga anak, kaya guilty siya sa nangyayari. Mami, ba't ngayon ka lang? Kunot noong tanong ni Kylie. Pasensya na mga anak marami lang ako ginawa. Kumusta kayo dito? Nagugutom na kayo panigurado. Halika, umuwi na tayo. O gusto niyo kumain tayo sa labas? Nag-aalalang tanong niya. Busog pa kami, Mami. Umuwi na lang po tayo para makapagpahinga ka natin. Sagot naman ni Kael. Kaya nagtaka na siya. Paano kayo nabusog? Kunot noong tanong niya. Hindi ko naman kayo nadalhan ng tanghalian kanina dito Let's go na lang, Mami. Huwag ka na maraming tanong. Giit ni Casper bago hinila ang kanilang ina palabas. Wala nang ibang nagawa si Patricia
kundi sumunod sa kanyang mga anak. Hindi nawala ang pagtataka sa mukha niya hanggang makalabas sila ng kumpanya at makasakay ng jeep pa uwi. Napatitig na lang siya sa mga bata, naguguluhan dahil kakaiba ang saya ng mga ito at kitang-kita niya yon sa mukha ng mga anak. Gusto niyang magtanong, ngunit alam niyang hindi rin sasagot ang mga bata. At nang makarating sila sa bahay, patakpong pumasok ang mga bata at dumiretso sa kanilang kwarto. Kahit si Patricia, dumiretso na rin sa kwarto niya para makapaglinis ng katawan. Pagkatapos muling lumabas para pumunta sa kusina. Mga anak, hindi ba talaga kayo kakain? Malakas na sigaw ni Patricia. Basag pa po kami, Mami! Sigaw na sagot ni Kyla. Kumain ka na lang po dyan! Nangunot ang kanyang noo. Pero nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Pagkatapos niyang kumain, dumaan siya sa kwarto ng kanyang mga anak at nakita niyang mahimbing nang natutulog ang mga ito. Pabagsak siyang nahiga sa kama, kasunod ng pagbalatay ng pananakit ng kanyang katawan. Iwinaksi niya na lang sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ni Cassie. At kahit papano pinanghawakan niya ang sinabi ni Mara na hindi siya tatanggalin ng boss nila kahit malaman pa nito ang ginagawa niya. Sa paglipas ng mga araw, matinding kaba ang nararamdaman niya. Alam niya kasing anumang oras, posible siyang mawala ng trabaho. Ngunit ang pinagtataka niya lang, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsusumbong si Cassie? Focus sa work, be. Huwag kung ano-ano iniisip. Natatawang singhal ni Mara sa kanya. Kung may bibig lang siguro ang dapat mong tapusin, nagreklamo na rin sila sa'yo. Huwag mo nga akong pagtripan. Nakakunot ang noong reklamo ni Patricia. Kinakabahan na nga yung tao eh. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang kabahan? Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo, be. Hindi ko nga mapigilan. Alam mo na mamahalaga sa akin ang trabahong to at may 5 bata akong binubuhay. Saan kami pupulutin kapag nangyaring nawalan ako ng trabaho? Kung ako lang mag-isa kakayanin ko eh. Pero paano yung mga anak ko? Napailing na lang si Mara. Sa kabilang banda, abala si Jared sa pakikipaglaro sa 5 bata na nasa top floor. Sa mga nakalipas na araw, dito lagi nagpapalipas ng oras ng binata kasama ang mga bata. Kaya unti-unti na silang napapalapit sa isa't isa. Masaya si Jared tuwing kasama niya ang mga anak ni Patricia. Para bang bigla din siya nagkaroon ng anak dahil palagi niyang kasama ang mga bata. Oh, di pa kayo nagugutom? Magpahinga muna kayo dyan, bibili lang ako ng pagkain natin. Tumango ang magkakapatid bilang tugon. Agad din namang naglakad paalis ang binata. Dumiretso siya sa cafeteria, ngunit malayo pa lang siya, naririnig niya na ang sigawan. Para bang may nag-aaway, nagkakagulo sa cafeteria. Nangunot ang noo ni Jared nang marinig ang isang pamilyar na boses, kaya binilisan niya ang paglalakad. Binigyan na kita ng pagkakataon, Patricia. Talagang pinanindigan mo yung pagiging makapal na mukha mo, no? Dapat nga, magpasalamat ka. Hanggang ngayon di pa kita sinusumbong eh. Sigaw ni Cassie. Hindi ko tatanawin isang utang na loob ang ginawa mo. Mas nagulat pa nga ako hindi mo agad ako sinumbong eh. Kilala na kita. At alam ko malaki ang inggit at galit mo sa akin kaya inaasahan ko nang ikaw ang magsusumbong kay Sir Jared ang tungkol sa ginagawa ko. Dahil wala ka naman talagang ibang hinangad kundi matanggal ako sa trabaho. Mahabang saad ni Patricia. Galit na galit siya. Excuse me? Ba't naman ako maiinggit sa'yo, Aber? Kung hindi ka naiinggit sa akin, ba't ginagawa mo lahat para matanggal ako sa trabaho, ha? Akala mo ba, hindi ko alam? Ikaw ang nagtatago ng mga report na pinapasa ko sa department ko para mapahamak ako? Di ba gawa mo yon? Wala akong alam sa sinasabi mo, Patricia. Huwag mo nga akong pinagbibintangan. Akmang sasampalin ni Cassie si Patricia. Ngunit may pumigil sa kanya. What the hell is going on here? Seryosong tanong ni Jared. Great. Good timing, sir. May gusto lang ako i-report sa'yo tungkol sa ginagawa nitong sekretarya mo. Bumaling si Cassie kay Patricia para asarin to.
Handa ka na ba? Tell me, anong problema niyong dalawa? Ba't dito pa kayo nag-aaway? Kabado na si Patricia sa mga oras na yon. Sunod-sunod ang paghinga niya ng malalim, habang pilit kinakalma ang kanyang sarili. Itong sekretarya mo, dinadala lang naman dito sa kumpanya yung mga anak niya. Nakangising sambit ni Cassie, pagkatapos na mewang pa sa harap ng kanyang boss. Hindi niya pwedeng gawin yon. Nakakaabala yon sa ibang empleyado natin dito. Hindi na nagulat pa si Jared. Dahil ang totoo, matagal niya nang alam. I'm sorry, sir. Wala po kasi ako mapag-iwanan sa mga anak ko kaya naisipan ko na lang na isama sila dito. At makapag-focus sa trabaho. Wala kaming pakialam sa dahilan mo. Kumpanya to at marami nagtatrabaho dito. Hindi mo ba naisip ang magiging epekto ng kakulitan ng mga bata para sa ibang empleyado? Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Miss Secretary. Biglang sambit ni Jared na ikinagulat ng dalawang babaeng nasa kanyang harapan. Maging ang mga empleyado na nakapalibot sa kanila, nagulat din at nagtaka. Matagal ko nang alam na dinadala mo rito ang mga anak mo. Dahil doon, nanlaki ang mga mata ni Patricia. Po, paano po nangyari yon? Nakita ko sila sa top floor noong nakaraang buwan. Simula noon, madalas na akong tumambay doon kasama ang mga bata. Minsan, pinapapunta ko sila sa opisina ko. Naiintindihan ko ang dahilan mo. At nabanggit yun sa akin ng mga anak mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Walang problema sa akin ang ginagawa mo. What? Are you out of your mind, sir? Hindi makapaniwalang bulalas ni Cassie. Hahayaan mo na siya sa ginagawa niya? Dapat mo siyang tanggalin. Dahil mali yung ginagawa niya. Huminga ng malalim si Jared at bumaling kay Cassie. Speaking of maling gawain, akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa mo sa kumpanya ko? Alam ko ang ginagawa mo sa mga report ni Patricia. Alam ko rin na pinipeke mo ang report na ginagawa mo at pinapasa sa akin. Bahagyang napaatras si Cassie nang marinig niya ang bulungan ng empleyado sa paligid. That's not true! Wala akong alam sa sinasabi mo, sir. Marami akong CCTV footages na pwedeng gamitin bilang pruweba, Cassie. Hindi mo ako maluloko. Umalis ka na sa kumpanya ko. Wag na wag ka nang babalik dito. O kung gusto mo, kasuhan pa kita. No! No! Wala akong ginagawang masama. Wala akong kasalanan, sir! Parang baliw na sigaw ni Cassie. Nagpatuloy ang bulungan ng mga empleyado. Si Cassie naman, nabalot na ng kahihiyan. Hindi pumasok sa isip niya na malalaman ng boss niya ang ginagawa niyang panuloko sa kumpanya at pamimeke niya ng mga reports para may makuha siyang pera mula rito. Umpisa pa lang yun ang gawain ni Cassie at binalak niya rin maging sekretary ni Jared para mas malaki ang makuha niyang pera. Ngunit nabigo siya nang biglang dumating si Patricia. Kaya malaki ang galit ni Cassie kay Patricia dahil ito ang naging hadlang sa kanyang mga plano noon. Huling pagkakataon, Cassie. Umalis ka na rito bago ako magpatawag ng pulis. Nanlilisik ang mata ni Cassie na binalingan si Patricia. Kasalanan mo lahat ng to! No, ginusto mo lahat ng to. Kaya walang ibang dapat sisihin kundi ikaw lang. Umiiling na saad ni Patricia. Mas lalong nakaramdam ng galit si Cassie at biglang sinugod si Pat. Dahil sa gulat, hindi nakaiwas si Patricia. Kaya naman nasabunutan siya ni Cassie. Napadaing na lang siya sa sakit. Ngunit hindi siya nagpatalo. Ginantihan niya rin to ng sabunot. Mabilis na nataranta si Jared at agad sinubukang paghiwalayin ng dalawang babae. Walang gustong magpaawat at magpapigil sa pagitan ni Patricia at Cassie. Kaya naman kahit ilang empleyado na ang tumulong, hindi pa rin nila ito napaghiwalay. Kung di ka dumating sa kumpanyang to, hindi magkakaganito yung mga plano ko. Sagabal ka sa lahat! Naghihimutok na sigaw ni Cassie. Hindi ko kasalanan kung nabigo yung masama mong plano. Kahit kailan hindi nagtatagumpay ang kasamaan. Sagot ni Patricia. Nakabuelo si Patricia para itulak si Cassie at humampas to sa isang lamesa. Dala ng galit, mabilis dinampot ni Patricia ang isang pinggan na may lamang cake
at naglakad palapit kay Cassie. Hindi pa nakakabawi si Cassie sa sakit ng katawan niya, kaya naman hindi niya napansin ang naging paglapit ni Patricia. May kulang pa sa'yo para mas mag-stand out ka kapag lumabas ka ng kumpanya. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang nilamutak ang cake sa mukha ni Cassie. Ano ba? Bisit ka! Galit na sigaw ni Cassie, habang pilit pinipigilan ang ginagawa sa kanya ni Patricia. Nang mga sandaling yon, nagkaroon ng pagkakataon si Jared para mahila si Patricia palayo. Enough, Patricia. Hindi mo na to kailangan gawin. At agad siyang kumalma nang marinig ang boses ng binata. Unti-unting nawala ang galit na nararamdaman niya. Maya-maya pa, pumasok na sa cafeteria ang dalawang gwardya ng kumpanya para hilahin palabas si Cassie na sinubukan pang lumaban at magpumiglas ngunit nabigo lang din. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Jared bago masuring sinuri ang buong katawan ng babae. Okay lang po ako, sir. Maya-maya, bigla na lang siyang napailing at nasapo ang kanyang ulo. Ang mga anak ko! Huwag kang mag-alala. Saad ni Jared at hinawakan siya sa braso. Nasa taas sila. Magkakasama kami kanina bago ako pumunta dito sa cafeteria. Kahit pa paano, nabawasan ang pag-aalala ni Patricia. Ngunit napalitan naman niya ng pagtataka. Gusto niyang magtanong, pero pinili niyang manahimik muna at magpahinga. Bumalik na rin sa kanilang pwesto ang mga empleyado at ang ilan nagpatuloy na sa pagkain. Kumain ka muna. Saad ni Jared na may dalang pagkain at inilapag sa harapan niya. Ang dami naman nito, sir. Hindi ko maubos lahat ng to. Huwag kang mag-alala, hindi naman para sa'yo lahat yan. Pinasundo ko ang mga anak mo sa top floor para makasabay mo silang kumain. Gulat siyang napatingin sa kanyang boss. Binalot din ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. Sa tagal niyang nagtatrabaho sa kumpanya ng binata, ngayon pa lang niya ito nakita na may kakaibang ngiti katulad ng ginagawa nito ngayon. At mas lalo lang siyang nahulog nang makita ang napakagwapong itsura nito. Kapag gano'n ang ngiting pinapakita sa kanya, bigla na lamang kumalabog ang dibdib niya. Nagiinit din ang kanyang muka. Pero ibinaling niya na lang ang sarili sa pagkain. At kahit papano, naikalma niya na rin ang sarili. Naging tahimik ang buhay ni Patricia sa mga sumunod na araw at linggo dahil sa pagkawala ni Cassie sa kumpanya. Dinala pa rin niya ang mga anak niya tuwing papasok sa trabaho. Isa sa mga hiling ni Jared dahil sadyang napalapit na sa kanya 5 bata. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit mas lalong nahuhulog paunti-unti si Patricia sa kanyang boss. At habang tumatagal, unti-unting lumalala ang takot sa dibdib niya. Hoy be, ano na naman yung nangyari sa'yo? Tulala ka na naman. Huwag mo sabihing di ka pa rin nakaka-move on sa nangyari na nakaraan. Sira, hindi. May iniisip lang ako. Ano naman? O baka naman sino? Napairap na lang si Patricia pagkatapos bahagyang umiling. Huwag mo na akong pagtripan. Baka hindi kita makalala, suntukin kita dyan. Biro niya sa kaibigan. Sabihin mo na, sino iniisip mo? Si Sir Jared yan, no? Huwag ka nang tumanggi, kitang-kita ko sa mga mata mo. Ba't ka pa nagtatanong kung ikaw din lang naman yung sumasagot sa tanong mo? Di mo kasi ako maluloko, be. Matagal na tayo magkakilala. Nakikita ko na sa mga mata mo yung sagot sa mga tanong ko. So ano nga, iniisip mo ba kung may pag-asang maging kayong dalawa? Ano ba yung sinasabi mo? Baka mamaya makarinig sa'yo kung ano pang isipin. Nag-init ang kanyang muka, kaya napaiwas siya ng tingin. Aha! Tama ang hinala ko. Huwag ka nang mahiya. Ako lang naman ang malapit sa'yo. Besides, huwag mo masyadong isipin, gusto ka din nun. Tigilan mo nga ako. Nakangusong sita ni Patricia. Totoo naman ang sinabi ko, be. Di mo ba napapansin? Hindi kanya tinanggal sa trabaho matapos yung ginawa mong pagdala ng mga bata dito. Bukod doon, nakasundo niya pa yung mga bata. At mukhang mas lalo silang nagkakalapit. Hindi naman ako manhid no at bulag katulad mo, kaya nakikita ko yung lahat.
Napatitig na lang si Patricia sa kanyang kaibigan. Kahit naman siya, napapansin din yun. Pero pinipili niyang wag bigyan ng mali siya. Sa kabila nun, kakaibang saya ang nararamdaman ni Patricia sa tuwing makikita niya nakangiti ang kanyang mga anak kasama si Jared. Samantala, abala si Jared kasama ang 5 mga bata sa pag-aayos ng sorpresa para kay Patricia. Sa ilang linggong pagsasama ng binata at ng magkakapatid, marami na silang napag-usapan. Hanggang sa nitong nakaraan, umamin nga si Jared sa mga bata tungkol sa nararamdaman niya para kay Patricia. Pinagtaka pa ni Jared kung bakit hindi nagulat ang magkakapatid. Yun pala, napansin ng mga ito ang nararamdaman niya para sa ina ng mga ito. Kaya naman sila ngayon ang todo effort para maging maganda ang kalalabasan ng sorpresa. Ang ganda! Namamanghang sabi ni Kylie. See, I told you magaling ako sa ganito. Saad naman ni Kyla, habang nakapamewang sa harap ng kapatid. Walang may pake. Bilisan na lang natin dito, malapit na umuwi si na mami. Nakangiwing singhal ni Clea. Kids, maraming salamat sa tulong niyo para dito. Hindi ko siguro to magagawa ng ganito kaganda kung di dahil sa inyo. Walang anuman po, Sir Boss. Sagot naman ni Casper. Sigurado kami matutuwa si mami dito. Oo nga po, mahilig din po siya sa sorpresa. Wika naman ni Kael. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Jared habang pinagmamasdan niya ang 5 bata. Idea na magkakapatid ang setup na ito sa top floor kung saan may makukulay na ilaw sa paligid. Nakakalat na mga rose petals, tumutugtog na ang romantic songs at parang may dance floor sa gitna. Kahit si Jared na mangha sa kinalabasan ng ginawa nila. Maya-maya pa, nagpaalam na ang 5 bata para puntahan ang kanilang ina at sunduin. Si Jared naman nag-ayos na ng kanyang sarili. Sinisigurado niyang gwapo siya sa kanyang itsura. Halos magkarambola na rin ang kanyang dibdib sa lakas ng tibok nito, dulot ng matinding kaba. Mami, surprise nga po ito kaya takpan mo yung eyes mo. Sita ni Kael sa kanyang ina. Nasa pinto pa lang sila ng top floor at dinig na ni Jared ang pagdating ng mga ito. Ang tingin ng binata, natuon sa babae. At kahit nakapiring ito, namumukod tangi pa rin ang ganda nito. Kaya natulala na siya. Saan niyo ba ako dadalhin? Baka mamaya kung ano naman tong ginawa niyo Malapit na tayo, Mommy, promise. Magugustuhan mo tong surprise namin. Sagot ni Kylie. Siguraduhin niyo lang. Uuwi na dapat tayo Pero may ganito pa kayong paeksena. Trust us, Mom. Ito ang magiging pinakamasayang araw sa buhay mo. Ani Clea. Minsan lang to, Mami. Huwag ka nang atat. Natatawang saad ni Kyla. At hindi na muling nagsalita pa si Patricia. Maya-maya pa, huminto na sa paglalakad ang magkakapatid. Kaya napahinto na lang din siya. Kasabay no na matinding pagtataka kung anong sorpresa ang sinasabi ng mga bata. Pwede mo na tanggalin ang takip sa eyes mo, Mommy. At nanlaki ang mga mata ni Patricia habang marahang nililibot ang tingin sa paligid. Napaiyak na rin siya sa labis na tuwa. Napatitig siya sa isang lalaki na naroon sa isang gilid. Ang lalaking matagal nang tinitibok ng kanyang puso. Malawak ang ngiti sa labi ni Jared. Kahit hindi sabihin ng binata, kakaibang saya ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Surprise! Nagustuhan mo ba? Sambit ng binata. Patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa pisngi ni Patricia. Ano to, sir? Para saan lahat ng to? Surpresa namin para sa'yo. Sabi kasi ng mga anak mo, mahilig ka sa sorpresa at magugustuhan mo to. Hindi mo na to kailangan gawin, sir. Sambit pa ni Patricia. No, gusto ko itong gawin. Gusto kong makaramdam ka ng saya kahit simpleng bagay lang na to. Bakit? Hindi ko deserve ang ganito mula sa'yo, sir. You deserve more, Patricia. Huwag mong kalilimutan yan.
Handa akong ibigay sa'yo lahat because that's what you deserve. I want to make you happy together with your kids. Sir, hindi kita maintindihan. Ba't mo to ginagawa? Because, to be honest, ever since, I love you. Matagal ko na itong nararamdaman pero hindi ko magawang aminin. Kaya na makilala ko ang mga anak mo. Gusto ko mapalapit sa kanila at umaasa ako na sila magiging tulay para mapalapit din ako sa'yo. Sa mga nakalipas na taon, ngayon lang ulit nangyari kay Patricia na makaramdam ng labis na kasiyahan. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Gusto rin kita, sir. Pero, natatakot akong aminin eh. Dahil may mga anak ako. Natatakot ako na baka hindi mo matanggap yon. Ayoko rin, i-judge mo ko. Marahang umiling si Jared. Hindi mo kailangan matakot. Dahil magkakasundo kami ng mga anak mo. Kung tutuusin, parang anak na rin ang turing ko sa kanila. At hindi mo na rin ako kailangan tawaging sir. Pero nasanay na po akong tawagin kang sir at saka boss kita. You can call me love. Nakangising sambit ni Jared. And I want to formally ask you, pwede ba kitang ligawan? Pinakalma muna ni Patricia ang kanyang sarili. Pagkatapos, matagal na tumitig sa mga mata ni Jared. At si Jared naman, hinihintay ang kanyang sagot. Yes. You can court me. Are you sure? Kasi kapag nagsimula ako ligawan ka, hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha ang matamis mong oo. Kaya dapat mo nang ihanda ang sarili mo. Sino pa ba naman ang babae magdadalawang isip pumayag na ligawan mo? Dahil sa sinabi ni Patricia, natawa si Jared. Lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Napapikit na lang si Patricia at ninamnam ang init ng bisig ng lalaki. Nang sandaling yon, tila ba, sabay na tumitibok ang puso nila sa bawat isa habang yakap-yakap nila ang isa't isa. I love you. Mahinang bulong ni Jared. You don't have to answer me back. I'll wait for it. You don't have to wait for it. Because I will say it to you, sir. I mean love. I love you too. I love you too, Jared. Malawak ang ngiti ng limang bata habang pinagmamasdan ang kanilang ina at si Jared. Kahit hindi sabihin ng magkakapatid, makikita sa mukha nila na masaya rin sila para sa kanilang ina at sa lalaking tinuring na nilang parang tunay na ama. Alam ng mga bata na yun na rin ang simula para unti-unting mabuo ang matagal na nilang inaasam na masaya at kumpleto ang pamilya. At sa paglipas ng panahon, mas lalong tumibay ang pagmamahalan ni na Patricia at Jared hanggang magkatuluyan sila at ikasal. Walang paglagyan ng saya ng mag-asawa at ng limang bata. Sa wakas, kumpleto na ang kanilang masaya at matibay na pamilya. Sa kabila ng mga nangyari, nagkatuluyan pa rin ang dalawang puso na matagal nang pinipigilan ang kanilang nararamdaman. Isang patunay na may sariling paraan ng tadhana para pagtagpuin at pagsamahin ang dalawang pusong nakatadhana sa isa't isa. At kahit anong pagpipigil ang gawin dito, mas lalo lang itong lumalala at sa huli, magtatagumpay pa rin. Sabi nga nila, let love find its way into your own heart. At yun ang nangyari kina Patricia at Jared. Sa tulong na rin ng limang batang makukulit. At pagkalipas pa ng ilang taon, nabuntis naman si Patricia para sa kambal nilang anak. At mas lalong yumabong ang kanilang pagsasama. Mas lalong naging masaya ang tahanan nila. At ang limang bata,
naging mabuting mga ate at kuya sa kanilang mga kapatid. At kalaunan din, ito na ang nagmana ng kumpanya ni Jared. Naging gabay naman si Jared ng mga ito, lalong-lalo na ni Casper at Kael sa pagmamanage ng kumpanya. At sa mga panahon na yon, wala na siyang mahihiling pa, kundi ang labis na kasiyahan para sa kanilang pamilya na pinapatatag ng panahon. Kung wala ang mga di pagkakaunawaan at kung wala ang mga away paminsan-minsan, hindi magiging ganito kabuo at katatag. Sabi nga nila, kapag gusto may paraan, at yun ang ginagawa palagi ni Jared. Gusto niyang maging matatag at maayos ang kanyang pamilya, kaya kahit anong problema, ginagawa niya ng paraan upang manatiling solido at magkakasama ang mga bata, si Patricia at siya, sa isang bahay na kanilang binuo makalipas ang maraming taon. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gemma Barsaga, Guillermo Ramos, Jovelyn Ferrer, Adlina Orayo, Miss Emmy, Lordenita Cabana, Sunshine Sutalbo, Corazon Hamolin, Erlinda Nara, Hilda Villarete, Emma Digal, Veronica Piano, Gigi Jennifer, Lina de Guzman at MJ Sakalam. Maraming salamat sa inyong lahat.